Hi guys, this is Philippine Rockford TV from the Philippines. Um, Meron lang akong sentimiento sa aking buhay. Alam niyo na last vlog ko na meron akong gustong sasabihin sa inyo about doon sa awan ng mga anak ko. Pero ang totoo kasi talaga, nag-uusap na kami. Hindi ko lubos maisip na hindi niya pinakausap yung mga anak niya, kundi ako lang. Hindi ko magets kung bakit mga anak niya ay ini-ignore niya, which is ina ako. Normal yung pag-iisip niya para sa mga anak niya bilang ama. Kaya nung last time na tinanong ko siya na kailan niya kausapin yung anak niya, alam mo ang sagot, is too soon daw. Pero 15 years po silang hindi nag-uusap. Ngayon lang kami nagkaroon ng communication kami dahil sa dati niyang asawa na pangalawang asawa, guys. Alam mo, sa totoo lang, nag-uusap kami kagabi. Tapos, ang nangyari, puro lang siya proud sa sarili niya. Plano niya kung paano niya pahirapan yung kanyang pangalawang dating asawa. Bigyan lang yung lesson dahil nag-cheat ka sa kanya. Doon ko lang talaga na-realize na talagang ang karma mabilis talaga. No? Tapos, ibenta na niya yung bahay niya doon. Lilipat na siya sa apartment. Tapos, nangyayari, maghahanap daw siya ng Asian daw kasi ayaw lang niya ng European dahil mga crazy daw ang European, sabi niya. Ang sabi ko naman, ang isip-isip ko naman habang sinasabi niya yun, di ba niya naisip na pinakwento niya sa akin yung pangalawa niyang asawa na nag-cheat sa kanya, siya din naman cheater din siya. So, hindi niya maisip yun sa sarili niya, guys. Hindi niya yun maano kung bakit siya ganyan. Hindi niya ba yun naisip na ang karma mabilis talaga. Ang taong tulad niya ay iniisip lamang ang sarili niya. Lalo na yung ulo niya sa baba. Sabi niya, doon daw sa Denmark, marami naman daw mga Asian na mga magaganda. Marami daw Asian na pwedeng ma-meet niya. Tapos nung nabanggit ko naman na bakit hindi mo unahin mga anak mo, kasi kasuhin yung mga anak mo. Kasi marami na po siyang anak, sa una niyang asawa, 3. Tapos yung pangalawa naman niya, 2. Ako, 2. So, na guys, ito na. Tapos may ano pa siya. Hindi ko alam kung may anak pa siya sa ibang babae kasi mga babaero nga. Kasi meron din nakapagsabi sa akin na European na ganun din. Meron din lang siyang 2 anak, hindi lang daw sinusuportahan. Pero, yung mga anak niya doon sa una, at itong pangalawa na asawa, nasa kanya, sinusuportahan niya sila. Pero itong sa akin, hindi ko maintindihan, kinakausap niya ako, pero ayaw niyang kausapin mga anak niya, ayaw niyang suportahan, guys. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kasi, mahirap maghanap ng abogado kung wala kang pera. Kung wala kang, siyempre, kung maghahanap ako kahit sabihin natin na government yan, yung pagbabiyahe, mahirap ang gasolina, mahirap yung pagpaprocess, mahirap yung pipila ka, tapos inisip mo, mas gustuhin mo po yung oras mo is dahil, nasasayang yung oras mo, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Naghahangad ako na makatulong sa akin, na isang abogado, sa ating gobyerno sa Pilipinas, makatulong sa sitwasyon ko. Ngayon, nakausap ko na siya. Pero nung sinabihan ko talaga sa sitwasyon ko, hinihingan ko siya ng tulong. Sinabi ko sa kanya yung sitwasyon ko na meron akong partner. Hindi naman ganun kayaman. Hindi naman ganun kagano pera. Lalo na yung trabaho niya, matanda na rin. Yung trabaho niya is hindi na ganun kaano. Dahil meron ng bawas ng araw. Siguro 3 araw nila sa isang linggo. So, magkano na lang ang mapupunta sa kanya. Tapos magkano na lang ang masusupport sa akin. Lalo na nagagamot na yung isa. So, sinabihan ko siya na meron din ang mga bata kailangan nila ng pang-araw-araw ng daily expenses. Yung pagkain nila. Yung mga pangbayad nila sa high school. So, hindi ko alam kung ang Panginoon ba ay nahihipo ang puso at isipan niya.
Kung nilay-nilay siya at maisip niya na magsusupport siya sa akin. Sana hinihiling ko rin ang support at dasal niyo. Na ipagdasal mo naman na sana mag-support na talaga siya ngayon na nakakausap ko na siya. Pinipilit ko yung sarili ko na tinatry ko yung best ko na hindi kami mag-away o mag-argue. Ito lang yung ways na pinakwento ko sa kanya yung sitwasyon ko. Sabi ko, meron din ako makakutang sa bangko dahil nga para lang matustusan yung pangailangan ng mga anak namin. Yun naman talaga ang totoo. At hindi ako nagsisinungaling. Sabi ko, meron akong mga hindi na binabayaran sa aking utang, na loan. Tapos, linggo-linggo may allowance na kailangan ng mga bata, pagkain nila. So, ang hirap guys kasi ayaw kong iobliga lahat kay Johnny sa aking partner. Ang obligasyon hindi naman talaga dapat sa kanya kasi hindi siya ang ama ng anak ko. Ang obligasyon talaga is yung daddy, yung ama ng anak. Which is si Rene. Hindi ko alam kung ano yung mga plano niya. Sabi niya, naghahanap siya ng Asia na makakasama doon sa Denmark. Hindi naman talaga ako pwede na dahil kung tutuusin, sirang-sira na yung relasyon namin at sinira niya ito. Hindi ko kakayanin dahil nasaktan ang taong nagsuporta sa amin ng 3 taon. Hindi pa kami nag-meet pero hindi naman ganun kadali na hiwalayin kong tao para lang sa kanya kasi lagi niyang sinasabi sa akin na once na meron akong partner, ganda ang magsuporta sa akin. Pero kahit sabihin natin, magkaroon ako ng partner, legally, dapat siya ang nag-support sa mga anak niya. So, para sa akin, hindi ko alam kung bakit ganito siya sa akin. Tapos, iniisip niya na isingilin lang yung dati niyang asawa, yung pangalawa, dahil sa mga gastos niya, dahil niloko daw siya. So, sabi ko naman na may mga anak kayo, bakit mo siya sisingilin? In spite, susuportahan pa dapat siya kasi may mga anak na sila. Unless kung siya talagang yung babae talaga mag-aalaga sa mga anak nila. So, minsan hindi natin alam kung ano talaga yung totoo guys. Hindi natin alam kung totoo ba yung mga sinasabi niya kasi many times na nagsinungaling siya sa akin, sa una pa lang, sabi niya, isa lang anak niya, after 3 months, nalaman ko na 2. Tapos, sabi niya, divorce siya, nung ako siya ngalit. Yung pala, after 2 years, kasal pa siya. So, imagine niyo, may anak na kabila at lahat, tinago ito sa akin yun. Kaya maintindihan niyo kung bakit si Raquel, si Philippine Medical TV, masyadong stress, masyadong depressed, dahil nakakahalo ka ang nasa sitwasyon ng tulad ko, na hindi ko ninanais na magkaroon ako ng isang lalaki, maging ama ko ng mga anak ko, nalulukuhin lang ako, nagsisinungaling lang sa akin. Pero ngayon, pagod na ako na makipag-away sa kanya, pagod na ako makipagtalo about sa pera. Pero sinasalaysay ko na lang sa kanya yung mga problema ko. Sana, sabi ko, in God's way, sana naintindihan niya yung problema ko. Sana tumulong na siya. Hindi ko siya sinisingil sa taon na 15 years. Hindi siya nagsuporta sa akin. Then at least this time, mag-umpisa siya magsuporta sa mga anak niya. Pero ang hirap guys, na para kang luka-luka na nagsasalita na walang response. Kung ano ba, magsusuporta ba siya o hindi. Wala ko siyang response doon sa aking hiling at salaysay. Sana maging responsible na siya sa mga anak niya sa akin. Ang hirap isipin na isa kang ina na ikaw lang nagsusuporta sa mga anak mo. At yun pa nga, kahit na ako lang ang magulang, pasalamat pa din ako sa Diyos na meron pa rin mabuting tao na katulad ni Johnny na nagbibigay suporta. Hindi man ganun kalaki ang support niya, nandiyan pa rin siya. Nagpapasalamat ako. I'm so thankful for you, Johnny, na you're always there for the children and me. Not just them, but also my family. But I know na you also have sickness, you also have needs. So I am here that hoping
that the father of my children will be responsible this time and he will not turn his back to us. Kasi pasansan din, he's getting old as well. Maybe in 3 years time, yung ama ng mga anak ko, mag-retire na din siya kasi 57 na yun siya ngayon. May edad na rin yun siya. Nung namit ko siya ay 37, ako ay 23. Eh ngayon, 41 na ako. Imagine niyo guys kung gaano kahaba ang sakripisyo ko para sa sitwasyon ko. At hindi ko na pinapangarap magkaroon ng ganitong klaseng lupa. Kasi probinsyana ko ako, inosente. At napunta ako sa isang lalaki na manloloko lang, babae ako, sinungaling. So, pinapangarap ko na wish ko na yung wish ko na kumbaga sana one day mag-support ko siya sa kanyang mga anak. Kaya masakit isipin guys yung sitwasyon ko, masakit isipin na hindi niya pinakausap ang anak niya. Kaya alam ko, mabait na Panginoon. Kaya siguro siya nag-divorce sa dati niyang asawa dahil gusto rin paraan na rin ng Panginoon na mag-uusap kami. Dahil hindi naman tama, di po ba na iaabandona lang yung mga anak niya, hindi hinahayaan ng Panginoon na magpatuloy sa kanyang kasiyahan, samantalang kami naghihirap. Hindi naman din talaga kami totaling hirap, pero syempre, yung practically, legally, responsibilidad niya talaga, yung pagsusupport sa mga anak niya. Thankful ako sa Panginoon ng maraming beses dahil binibless na rin ako na ako pa rin yung tao na may bahay, may sasakyan. So imagine niyo, syempre galing tayo sa pandemic, may edad na rin ako, hirap kayo maghanap ng trabaho dito sa Pilipinas. Kaya ang ginagawa ko na lang, nagbablog ako para at the same time, masuportahan pa rin yung mga anak ko. Kaya sana tulungan niyo ako mag-pray ng yung ama ng mga anak ko ay mag-support sa amin at maging responsible sa kanila at kausapin na niya sila. Prayers lang po yung hinihingi ko sa inyo at sana patuloy niyo pa rin subaybayan yung aking channel, patuloy niyo pa rin panoorin yung mga videos ko at suportahan niyo po ako sa aking journey bilang YouTuber dito sa YouTube. At meron din po akong Facebook. Pwede nyo pong i-follow yung aking Facebook na Philippine Rapper TV, Facebook page ko. Meron din po akong personal Facebook na Rafael de los Santos. At meron din po akong isang Facebook na Kill of the Open. So, and Instagram po din Philippine Rapper TV. So, i-follow nyo po yan guys. At sana open nyo akong kabalaan. Sana dumami pa yung subscribers ko. Sa ganitong paraan, masusuportahan ko po yung mga anak ko at sana huwag niyo pong skipin mga ads ng videos ko. In this way po, masusuportahan po yung mga anak ko. Lalo na ako na mayroong maintenance din po araw-araw. May mga klaseng gamot. Minsan tumataas pa yan. Madami pa. Tatay ko may sakit din. Nanay ko din. Tatay ko lalo na siya nagagamot po siya. Meron siya ng sakit sa puso. Meron siya diabetes, high blood, arthritis, allergy. So, hingal, kasi yung puso ko ng tatay ko ay namamagana puso. Sana mababa ang buhay ng mga magulang ko. At ako ninyo kung pabayaan, tulungan nyo lang po kung magdasal guys na sana hipuin ang puso isipan ng Panginoon ng ama ng mga anak ko na maging responsable po siya. Maraming salamat po sa inyo. Medyo mahaba na po itong vlog ko. Thank you po at maraming salamat. God bless everyone. This is Philippine Rapper TV. Signing off. Bye guys.